Ma, anong ulam natin? Daliri. Ha? Daliri? Nauulam ba yun? Boy, tara manghuli ng palaka. Tara, tama-tama, wala kaming ulam. A few moments later. Dito boy, madami oh. Ayan oh, magkakatabi pa. Tabi, akong uhuli. Tamo, basic lang yan sa akin. Oh, di ba? Sabi sa'yo, basic lang yan eh. Hadoy na basic yan. Palakang Bukid Experience. I will not let you destroy my world! Kumakain ba kayo ng palaka? Hindi itong palaka na to Baka di ka naabuti ng kinabukasan pag ito kinain mo. Siyempre ito guys. Palakang bukid ang tawag namin dito. Grade 5 pa lang ako nung una akong nakatikim ng palaka. Bagong lipat lang kasi kami ng bahay nun. From bundok to palayan. At mula nun, doon kami natutong kumain ng palaka. May iba't ibang luto pa nga nun May adobo, ginataan, tsaka pinirito. Nung una, hindi talaga ako makapaniwala na nakakain pala ang palaka. Pero ibang palaka pala yung kinakain talaga. Akala ko kasi yung palakang kalsada, yung butol-butol yung likod, yun pala, palakang bukid ang ibig nilang sabihin. Nung una parang ayaw kong subukang kumain ito. Pero nung natikman ko na, sana all may chicken joy. Bakit ko nasabing chicken joy? Kasi naman guys, walang pinagkaiba yung lasa ng palakang bukid sa lasa ng karne ng manok. Although maliit lang siya, hindi nagkakalayo yung lasa nila. May ilan-ilan din naman akong experience sa panguhuli ng palakang bukid. Meron kang mga kailangang dalhin bago ka manghuli ng palaka. Malakas na flashlight, timba, at ang ating malapad na kamay. Elementary pa lang ako nung naranasan kong manghuli nito. Dahil sa baguhan pa lang ako noon, madalas nakakatakas yung mga nadadakma kong palaka. Bukod kasi sa mataas silang tumalon, napakadulas din nilang hawakan. Kaya ang ginagawa ng iba, binabalian nila ng paa para hindi makatalon ng mataas. Kapag umuulan, o kaya bagong araro yung palayan, ay usong-uso sa amin ang panguhuli ng palaka. One time nga, sinama ako ng kuya ko na manghuli, kasama yung mga kaibigan niya. Dahil napag-usapan nila na maliligaw daw kami ng dagat kinabukasan, at yung palaka ang magiging baon namin. Alalang-alala ko pa noon, ako yung tagadala ng timba na lagayan ng palaka. Nanguhuli din naman ako noon, pero maliliit lang. Hindi kagaya ng mga nahuhuli nilang kalalaki. At dahil maliit pa ako noon, pinatulog na lang ako ng kuya ko. Meron kasing kubo doon sa bukid na napuntahan namin, at doon ako natulog. Nagising na lang ako noon, puno na ng palaka yung timba. Kaya kinabukasan, wala na kaming problema sa babaonin namin. May iba, nakawil naman ang ginagamit sa panguhuli ng palaka. Pero speaking of kawil, may isa kang natatandaan. Kuya ko din yung kasama ko noon at meron siya maraming kawil na sinet up sa talahiban. Parang gantong setup niya Hindi ko lang alam kung anong tawag dyan. Basta ganyan. Yung talahiban kasi na napuntahan namin noon medyo may kalaliman. At may nahuhuli daw na isda doon. Niyaya ako ng kuya ko na sumama daw ako sa kanya para tingnan kung merong huli yung mga sinet up niya sa talahiban. Nang makarating na kami doon, isa-isang kinuha ni kuya ang kanyang mga kawil. By the way, palaka nga rin pala yung nakalagay sa kawil ni kuya nun. Maliit nga lang. Mga nasa 10 yata yung mga kawil na nilagay niya dun. At may ilan-ilan din kaming nahuling isda. Pero, nang kukunin na namin yung huling kawil, laking gulat namin, may nahuli kaming bullfrog. As in, malaking palaka talaga. Hindi talaga ako makapaniwala nun na may ganun pala kalaking palaka. Pagka-uwi namin nun, nilinisan na ng kuya ko yung nahuli namin bullfrog. Medyo nahirapan kaming tanggalan ng balat yun. Unlike sa mga ordinaryong palaka, na pagkahawak mo lang sa abo, mahihila mo na kaagad yung balat niya. Dito, kinakailangan mo pang mag-super saiyan para mahila mo yung balat. Binaan ko nga pala sa school yung nahuli naming bullfrog nun. Tuwang-tuwa nga ako nun dahil sa sobrang laki, parang may baon na din akong fried chicken. Naaalala ko pa noon, iniinggit ko pa yung mga kaklase ko. Wala, daig ka nito, wala ka nito, daig! Kumakain din ba kayo ng palaka? Comment daw below kung kumakain ka rin ito. At kung hindi pa kayo nakakatikim nito, try nyo na. Magugustuhan nyo, promise.
Pagpasensyahan nyo na nga pala guys kasi pasulput-sulput lang ang upload natin. Pagtyagaan nyo na lang muna to. Baka susunod makarami tayo. So hanggang dito na lang muna guys ang ating animation. Huwag nyo kakalimutang mag-like, share, and subscribe. Huwag nyo na din kakalimutang i-hit ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na animation. So yun lang guys. Keep safe and God bless. Bye-bye!「窓から覗き込んだ下界を駆け抜ける夢」